Secretary, good afternoon. Maaari bang humingi kami ng detalye bakit po si General Torre na two-star general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? Wala akong may bigay na detalye dyan, ano? You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality, but it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the well, you cannot consider that commander-in-chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion, call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Kasi he oversaw many high-profile operations, including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya, yung mga ganong operations sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan dahil alam mo si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must have you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Salamat po. At nako para pong DDS yung nagtanong na yun na bakit daw po si General Torre ang naging PNP chief na pili ni PBBM, gayong eto po si General Torre ay 2-star general lang daw po. Nako wag niyong nilalang ang pagiging 2-star general ni General Torre dahil nako kung sa kanya pong abilidad, kakayahan at mga napatunayan na naipakita na nako tingin ko talong-talo niya ang iba pa po na mga kahit mga 4-star general. Lalong-lalo na nung kapanahonan ni Digong, nako talong-talo ni General Torre ang mga general noong panahon ni Digong dahil ang atin pong PNP chief ngayon na si General Torre talagang ito tingin ko isa sa mga naging factor ay ang kanyang pagiging maabilidad at ang kanyang kakayahan na mahuli ang mga kriminal kahit na ito po ay BIP, kahit na ito ay pekeng anak ng Diyos na sinasabing makapangyarihan, ay nako hindi po sasantuhin ni General Torre yan. Kaya po good choice para kay PBBM ang pagkakapili kay General Torre as new PNP chief. At ako po isa sa mga excited sa pangyayaring ito dahil ako po ay kung inyo na mga maaalala ay na-interview ko etong si General Torre noong time po na nahuli niya na si Kibulok doon po sa KOJC compound nung panahon na etong si Kibulok ay napilitan ng lumabas ng lungga at hindi na po nagtago sa palda ng kanyang mga pastoral. So talagang si General Torre po ay maasahan at sa pagkakahuli kay Digong hindi na po natin ito kumbaga mako-question pa na ipakita niya na po ang kanyang kayang gawin, ang kanyang kumbaga kakayahan sa pamumuno, leadership sa PNP po ay kayang-kaya niyang gampanan yan, di ba? So sa mga hindi po napili, tingin ko okay lang naman sa kanila yan at alam naman nila na si General Torre ay talaga pong destined to be the next PNP chief. Talagang hindi na po mapipigilan ang pagiging PNP chief ni General Torre. Actually, sa dalawang poll question na ginawa ko with 40,000 and 30,000 na mga boto ay si General Torre talaga ang pinipili nila na next PNP chief, di ba? Kaya po yan po ang kumbaga isang malaking pagkakataon din po ito sa ating mga Pilipino na magkaroon ng PNP chief na katulad ni Marbil, di ba? Loyal sa ating Pangulo. Ngayon si PNP chief General Torre ay maipapakita niya na talagang siya po ay deserving
At ito po ay magandang pagkakataon na maipapakita ng ating PNP na walang VIP, walang makapangyarihan, walang sikat kapag si General Torre ang PNP chief. Pag nagkasala ka sa batas, pag ikay may mali na ginawa, ikay mapaparusahan, huhulihin at pagbabayarin ka sa iyong mga kasalanan sa batas. Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, inaasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya ng Bakit Pangulo? naman? Dahil kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hanay. Palagay ko naman, hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the commander-in-chief or what the president desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo, yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, you know, it was not an easy decision on the part of the president. He considered, to my recollection, 5 names, no? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank, the stars. Thank you po. Si Aling Eden naman, talaga naman, 'di ba? Demoralization kaagad ang naisip niya. Dito po sa pagkakatalaga kay General Torre as PNP chief. Naku po, tingin ko ang mga PNP general na contender ni General Torre ay hindi po magiging bitter, hindi po sila madedemoralize. Ang madedemoralize po dito ay ang mga kriminal at ang mga wanted sa batas na sigurado ko na talagang tutugisin ni General Torre at wala po itong pipiliin. Mahirap, mayaman, makapangyarihan o simpleng tao ay talaga pong pagbabayarin sa batas ni General Torre. Kaya po naku, humanda na ang mga kriminal dyan at yung mga wanted, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Naku po, sigurado ko na may mga tracker team na bubuin si General Torre para po mahuli itong mga taong ito. Aling Eden, wag ka nang gumawa ng issue, wag ka nang alam mo yung parang nagniningas ka pa ng isang hindi pagkakaintindihan. Parang DDS tong si Aling Eden no? Ira Panganiban, DZRJ. Yes, General Torre will be serving 1 year and 9 months, if my calculations are correct. That means he will be one of the longest chief of the Philippine National Police to serve. Does this mean there are going to be more of activities that he has been doing in the past that we can expect in the future, like what happened to the KOJC, the Duterte incident, and all other incidents that General Torre has been involved in? Well, let him show to us. I do not understand too well the question. No? Performance is always depending on the situation. In these kinds of operations of the police, he was given an assignment. Yung KOJ, ang sinasabi mo. He went at it like it was an ordinary thing, very professional. So we should praise him for that. There may be other situations like arresting a kidnapper. That's another kind of operation. So let us not judge a person on the basis of one that he had done very excellently. Baka yung next na kanya, palpak siya. Ibig sabihin nun,
it's not going to be easy for us to predict. Follow up lang. So, serving for a year and 9 months, the longest I remember of a chief PNP serving very long is something like 6, 7 months, 8 months at most. No, a year and 9 months. Does this mean better stability for the Philippine National Police, considering that you are going to have a chief that is going to serve for quite some time now, na matutuloy-tuloy yung mga proyekto nila? You know, look at it this way. You know? All PNP chiefs serve at the pleasure of the President, whether they have a term or not. If the President wants to terminate them, he could do that. But let us just expect that General Torre will be there until the end. That's all I can say. Will be there performing his best until the end. Everybody of us would like to do that ourselves. Thank you, sir. Diba? Kung kagustuhan ni PBBM kahit na hanggang 2028 pa itong si General Torre, tingin ko pwede naman at tingin ko hindi siya lumalabag sa batas. Hindi siya lalabag sa batas kung gawin niya man ito. At tingin ko kampante ang mga Pilipino, kampante ang ating mga kababayan sa pamumuno ni General Torre sa PNP. At ito pong sinasabi ni Aling Eden kanina na baka daw po ito'y reward sa pagkakahuli kay Kibulok at kay Digong ni General Torre ay wala pong masama dahil ito po ay talagang napakalaking achievement ng isang PNP, ng isang pulis, 'di ba, bilang maatasan ka na mahuli ang mga kriminal dito sa ating bansa. So ngayon po ay maraming salamat sa mga sumuporta kay General Torre. Congratulations po General Torre sa iyong pagiging PNP chief. At we will look for more achievement to come. Maraming pang achievement, maraming criminal pang mahuli at maraming pang kaso ang malulutas mo bilang PNP chief. Maraming salamat General Torre at kay PBBM. Good choice. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.